sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Nabawasan pa ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho ayon sa Philippine Statistics Authority batay sa preliminary results ng January 2022. Sa panahon ngayon, mabigat na suliranin ng ating bansa ang patuloy na pagtaas ng unemployment rate. Ang kawalan ng trabaho o unemployment ayon sa OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, ay kung saan ang mga taong nasa edad na 15 taong gulang ay hindi binabayaran sa kanilang hanap buhay o pinaghahanap buhayan, ngunit maaari lamang silang makapagtrabaho sa tinutukoy na yugto. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority noong Abril 2025, ay naka-estimate ang unemployment rate ng 4.1%. Ito ay mataas ng kaunti sa datos noong Abril 2024 na 4.0% lamang. Dito sa lugar ng El Dorado, matatagpuan natin ang isang babaeng nagngangalang Jenny Edsel Kapinig kung saan siya ay huminto sa kanyang pag-aaral upang makahanap ng trabaho at mataguyod ang kanyang pamilya. Ngunit hindi sapat ang kanyang tinapos sa pag-aaral, kaya naman nagbabantay na lamang siya ng kanyang mga kapatid. Dito natin matutunghayan ang kanyang storya. Ano pong pangalan nyo at ilang taon na po kayo? Ako po si Jenny Edsel Kapinig, 19 years old. Nakatira po kami ngayon sa Sitio El Dorado, Barangay San Jose, Antipolo City. Ilan po kayong magkakapatid? 4 po. Ano pong mga bagay ang nakakasagabal o hadlang sa paghahanap ng trabaho para sa inyo? Sa akin, sa sitwasyon ko kasi ngayon, ako yung nagbabantay sa mga kapatid ko. Kaya, nahihirapan ako maghanap ng trabaho kasi wala silang bantay. Since yung tatay ko, wala na. And yung mother ko na lang yung nagtatrabaho. Anong mga bagay ang inyong inuunang gampanan po? Pamilya ko, yung mga kapatid ko, pagpapasok sila ng eskwelahan, ako yung hatid sundo. Pero hindi na ako umuwi kasi gastos lang. Anong klaseng trabaho ang gusto nyo o ang hanap nyo? Kahit ano, basta mabubuhay yung pamilya ko. Paano po nakaka-apekto sa inyo ang kawalan ng trabaho? Sobrang laking problema niya sa akin kasi yun nga, yung mother ko na lang yung nagtatrabaho, tapos siya na lang yung bumubuhay sa amin, sa aming 4 na magkakapatid. Kapag hindi pa sahod niya, tapos pag wala na kaming pera, umasa na lang kami sa mga kamag-anak namin na kung yung mga binibigay nila sa amin. Nag-stop din ako sa pag-aaral para makatulong sa family ko, para maghatid sundo sa mga kapatid ko. And now, gusto ko na mag-work kasi nahihirapan na talaga si mama. Hindi niya na kaya. Gusto ko na tulong sa gastusin. Sa tingin niyo po, ano ang dahilan kung bakit mahirap makahanap ng trabaho sa Pilipinas ngayon? Sa tingin ko, sa ngayon kasi, sa panahon ngayon, ang hinahanap na nila yung may degree. Since mahirap lang kami, hindi ako nakapagtapos, and wala pang pera para magpatuloy sa pag-aaral. Kaya yun. Mas gugustuhin niyo po bang itaguyod ang pagtatrabaho sa bansang ito o mag-a-abroad po kayo? For me, mag-a-abroad na lang ako kasi alam naman natin kung anong sistema dito sa Pilipinas eh. So, ano pa ba? Edi mag-a-abroad na lang. Ano po ang gusto mong iparating sa ibang tao katulad nyo po na dumaan din sa sitwasyon na to? Ang gusto ko lang sabihin is, huwag kayong susuko kahit matapakan kayo, matuto pa rin kayo kasi hindi naman sa trabaho nakukuha ng madali.
kailangan mo magtiyaga, magsipag. Kaya, mas mabuti nang magpatuloy. Sa gobyerno naman po, meron po ba kayong nais iparating sa kanila? Sa gobyerno, sana mabigyan nila ng pansin yung mga taong walang trabaho, katulad ko. Kung sakaling maibalik nyo po ang oras, ano pong gagawin nyo para mas gumaan ang inyong sitwasyon? Para sa akin, gusto ko bumalik yung tatay ko. Kasi siya lang talaga yung nakakapagpataguyod sa amin. Siya lang yung masipag trabaho. Kasi simula nung nawala siya, sobrang hirap. Nakakaawa yung mama ko. Kasi kaming apat ng kapatid ko ay iwanan. Isa ko pang kapatid. Hindi pa stable yung trabaho niya. Kaya gusto ko na rin magtrabaho. Pero hindi ko magawa kasi may dalawa pa kaming kapatid na maliit. Sabi, hanapin ang mga parihaba na bagay at gulayan ang mga ito. Asan ang mga parihaba? Very good. Oh, ang galing. Pupunta naman tayo ngayon sa tahanan ng isa pa nating interviewin. Siya ay si Milet Manuel. Isa siyang single na ina na may binubuhay ng mga anak. Binubuhay niya ang mga ito sa pamamagitan ng racket tulad ng pagluluto. Ano po ang pangalan nyo at ilang taon na kayo? Ako si Milet Manuel, 38 years old. May asawa at anak po ba kayo? Meron ako mga anak, single mom po ako. Ilan po yung mga anak nyo? 2. Ano pong mga bagay na nakasagabal o hadlang sa paghahanap nyo ng trabaho? Yung una, walang titingin sa 2 kong anak. Lalo na maliit pa yung pangalawa ko. Yun ang nakikita kong sagabal sa paghanap ko ng trabaho. Ano yung mga bagay na yung inuuna nyong gampanan muna? Yung mga bagay na yung una kong gampanan, yung asikasuhin yung 2 kong anak kasi nag-aaral silang pareho. Pag sa umaga, asikasuhin agad. Pagluto ng baon, pagplansya ng uniform, yun. Hatid sa school. Para sa inyo, anong klaseng trabaho ang gusto nyo o ang hanap nyo? Sa akin, ang klaseng trabaho ang gusto ko. So ngayon, siguro ito na lang muna ang gusto ko. Yung mag-online tinda ako. Magpa-order ng mga pagkain. Tulad nito, may order sa akin ngayon ito. Kasi hindi naman nga ako makakapag-apply dahil unang-una, meron akong 2 anak na walang magtitingin at maliit pa. Paano po nakaka-apekto sa inyo ang kawalan ng trabaho? Malaking epekto kasi, malaki yung epekto kasi ako lang mag-isa yung kumikita. Naghahanap ng pambubuhay sa 2 kong anak. Kaya malaki epekto rin na wala akong magandang trabaho tulad sa isang kumpanya. Sa tingin nyo po, ano ang dahilan kung bakit mahirap makahanap ng trabaho sa Pilipinas ngayon? Una, napakataas ng hinahanap nila. Napakataas ang hinahanap sa isang kumpanya na kailangan at least 4 years graduate, na mayroong magandang experience. Yun. Yung nakikita kong Mas gugustuhin nyo po bang itaguyod ang pagtatrabaho sa bansang ito o mag-a-abroad na lang? Maganda siguro dito kung maganda ang pasweldo, ang pamamalakad. Pero sa ibang bansa, mas maganda kasi malaki ang kikitain doon.
Ano po ang gusto nyong iparating sa mga taong katulad niyo po na dumaraan rin sa sitwasyong ganito? Walang mawawala ng pag-asa, tsaka magdasal na lahat may magagawang paraan. Magsipag lang. Sa gobyerno naman po, ano po yung gusto niyo po nais na iparating sa kanila? Sana matugunan yung kahirapan, lalo na yung mga pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kasi napakahirap pagka single mom ka. Tipid na tipid talaga. Kailangan sana yung mga pagkain, tulad ng bigas, mga pangunahing mga noodles na nga lang nagmamahal ngayon, medyo bumababa naman. At huwag nang patuloy na tumaas ang mga bilihin. Para naman kahit papano may matitira pa kahit konti. Nakita ko mula sa aking pagtitinda. Sa patuloy na pagtaas ng unemployment rate sa Pilipinas ay sana patuloy ding gumawa ng paraan ang gobyerno upang masolusyonan ito. Dahil naniniwala kami kung gagawa lamang ng paraan ang gobyerno upang matulungan sila ay makakapagtrabaho ang ating mga kapwa Pinoy na nasa parehong sitwasyon ni Jenny Edsel Kapinig at Milet Manuel. Sa patuloy na pagtaas ng unemployment rate sa Pilipinas ay sana patuloy ding gumawa ng paraan ang gobyerno upang masolusyonan ito. Dahil naniniwala kami kung gagawa lamang ng paraan ang gobyerno upang matulungan sila ay makakapagtrabaho ang ating mga kapwa Pinoy na nasa parehong sitwasyon ni Jenny Edsel Kapinig at Milet